Ito ang kwentong kasaysayan na mapapanood at masasaksihan natin ngayon sa ating video. Kasaysayan ng Pilipinas, isang natatanging personalidad ang nag-iwan ng hindi gaanong kilalang pamana pagdating sa soberanya ng bansa sa West Philippine Sea. Siya ay si Tomas Cloma, isang negosyante, explorer at tagapagtatag ng Philippine Maritime Institute, PMI. Sa kanyang pagkahilig sa paglalayag at paggalugad, natuklasan niya ang isang pangkat ng mga isla na wala pang nag-aangkin at mula rito ay isinilang ang tinatawag niyang Freedom Land. Nakalaunan ay naging bahagi ng teritoryo ng Pilipinas sa ilalim ng pangalang Kalayaan Island Group. Noong 1956, sa paghahanap ni Tomas Cloma ng mga bagong lugar na maaaring gawing daungan para sa pangingisda at iba pang maritime na gawain, natuklasan niya at ng kanyang mga tauhan ang isang pangkat ng maliliit na isla, bahura at sandbar sa South China Sea. Sa panahong iyon, ang mga islang ito ay hindi pa sakop ng anumang bansa at walang malinaw na pag-angkin mula sa mga karatig bansa. Dahil dito, ipinahayag ni Cloma ang kanyang soberanya sa mga nasabing teritoryo sa pamamagitan ng isang opisyal na dokumento na tinawag niyang Proclamation of Full Sovereignty over Freedom Land. Noong Mayo 15, 1956, sa ilalim ng proklamasyong ito, inangkin ni Cloma ang 53 isla, bahura at sandbar na bumubuo sa Freedom Land at itinuring itong isang malayang teritoryo. Pinangunahan niya ang pagtatatag ng isang pansamantalang pamahalaan, nagtalaga ng mga tauhan, at nagpadala ng mga formal na abiso sa iba't ibang pandaigdigang ahensya at embahada upang ipaalam ang kanyang deklarasyon. Hindi nagtagal, umani ng matinding reaksyon ang ginawang deklarasyon ni Cloma. Taiwan ang unang kumilos at nagpadala ng puwersa upang sakupin ang Ituaba Island, Taiping Island, ang pinakamalaking isla sa Spratly. China at Vietnam ay nagpahayag ng kanilang pagtutol, iginigiit na bahagi ng kanilang teritoryo ang ilang bahagi ng Freedom Land. Ang pamahalaan ng Pilipinas sa simula ay hindi nagpakita ng interes sa mga isla. Bagamat isang Pilipino ang nagdeklara ng pag-aangkin, hindi ito kinilala ng pamahalaan bilang bahagi ng opisyal na teritoryo ng bansa. Gayunpaman, nang lumakas ang tensyon sa rehiyon at napagtanto ng pamahalaan ang estratehikong halaga ng mga isla, nagkaroon ng pagbabago sa pananaw ng gobyerno tungkol sa Freedom Land. Noong 1974, sa ilalim ng rehimeng Ferdinand Marcos, napilitan si Tomas Cloma na isuko ang kanyang karapatan sa Freedom Land sa gobyerno ng Pilipinas kapalit ng halagang ₱1 lamang. Ito ay matapos siyang gipitin ng administrasyon upang ipasa ang kanyang deklarasyon ng soberanya sa Estado. Sa pamamagitan nito, ginamit ni Marcos ang deklarasyon ni Cloma bilang batayan upang maglabas ng Presidential Decree No. 1576 noong 1978 na formal na idineklara ang Kalayaan Island Group bilang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Matapos niyang isuko ang kanyang pag-aangkin, si Cloma ay hindi lamang nawalan ng kontrol sa mga isla kundi naging biktima rin ng panunupil sa ilalim ng batas militar. Dahil sa kanyang kaugnayan sa oposisyon laban sa rehimen, siya ay ikinulong at pinalaya lamang makalipas ang ilang taon. Sa kabila nito, nanatili siyang isang mahalagang tauhan sa kasaysayan ng maritime sovereignty ng Pilipinas. Ang mga isla na dating tinawag na Freedom Land ay naging mahalagang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas at ngayon ay tinatawag ng Kalayaan Island Group na isang opisyal na munisipalidad ng Palawan. Ang kanyang aksyon ang nagbigay ng pundasyon sa patuloy na pag-aangkin ng Pilipinas sa ilang bahagi ng Spratly Islands na ngayon ay bahagi ng matinding alitan sa pagitan ng iba't ibang bansa, lalo na ng Pilipinas at China. Si Tomas Cloma ay isang hindi gaanong kinikilalang bayani sa kasaysayan ng Pilipinas, ngunit ang kanyang papel sa pag-angkin ng Kalayaan Island Group ay may malalim na epekto sa kasalukuyang isyu ng soberanya sa West Philippine Sea. Ang kanyang determinasyon at tapang ay nagbigay daan upang ang Pilipinas ay magkaroon ng batayan sa pagprotekta sa mga teritoryo nito sa harap ng lumalakas na tensyon sa rehiyon.
Hanggang ngayon, ang Kalayaan Island Group ay nananatiling isang mahalagang bahagi ng bansa na patuloy na ipinaglalaban sa pandaigdigang entablado. Laging tandaan mga kahistoryador, huwag limutin ang ugat ng ating pagkatao, ang kasaysayan ng ating pundasyon. Ang kwentong kasaysayan ng lahat ay kasama ka sa bawat kabanata.